Let's go, anak. Let's go. Say hi! Hi mga kabam! For today's video ay samahan niyo po kami. Ang errands po namin for today ay magki-clear out po kami ng mga hindi na namin nagagamit for more than a year. So tuluyan na namin siyang itatabi sa bodega. Tutulungan ako ng mga kapatid ko magsalansan ng mga gamit habang tulog si Megumi. Maglilinis muna ako habang mahimbing pa ang tulog ng aking bunso. At ito ang aking OOTD for today. Nag-wear na lang ako ng apron. Apron para pag magsasaction kay Megumi, hindi na ako magpapalit ng damit. Tatanggalin ko na lang tong aking apron. Wow. Model. At ito na po yung mga hindi namin nagagamit. Karamihan po dito ay mga printing supplies, tools, and equipment sa aking dating small printing business. Nag-decide ako na i-close na lang yung aking small printing business para makapag-focus na lang ako kay Kuya at kay Megumi. And lahat ng mga laruan at stuffed toys ni Megumi ay nilagay ko muna dito sa mga maleta. Itatabi na namin lahat since hindi naman niya ito nalalaro. At ito naman yung aming bodega. So medyo madumi pa siya kasi kakatanggal lang namin ng mga dating gamit na nakalagay dito. Alam nyo, habang nililinis ko to, parang nalilinis na din yung isip ko. Ang gaan sa feeling kapag nagtatanggal ka ng clutter. Parang nagla-let go ka na rin ng stress at mga bagaheng hindi mo na kailangan sa buhay. Bakit parang may hugot? Ito namang mga gamit namin ng mga bata ay napagpilian na rin namin. Lahat ng mga damit na pinaglakihan ng mga kids ay pinamigay ko na din para magamit pa ng iba pang mga bata. Actually, nung umuwi kami last year galing Baguio, naisipan ko na ibenta ko na lang kaya lahat ng gamit ko para mapagamot si Megumi. At the same time, nakakapanghinayang din. Pero last November, nag-attempt ako na i-open ang aking small printing business. And hindi talaga siya mag-work sa case ni Megumi ngayon. Gumagawa ako ng mga customized notebooks, logbooks, stickers, labels, and from design and layout hanggang sa final product ay ako lang lahat yon. Medyo time consuming siya and kung itutuloy-tuloy ko yon ay mapapabayaan ko si Megumi. Kaya nag-decide ako na i-close na lang itong aking small printing business at mag-switch ako sa buy and sell. At least sa buy and sell, ang paproblemahin ko na lang ay ang pagmamanage ng aking online shop. At kahit papaano ay may pinagkakakitaan pa din. Hi! Today ay check-up ni Megumi para sa kanyang therapy. Pupunta kami kay Doc para mabigyan kami ng schedule and mag-discuss din yung mga gagawin sa kanya. Diba anak? Hi! Ang shaky ng hand ni Mommy. Say hi! Hi! Happy! Let's go, G! See you later! At ito na nga ang OOTD ni Megumi ngayon para sa kanyang check-up sa rehab doctor. First time nga ni Megumi mag-check up ng rehab doctor simula nang nilabas siya sa hospital last year. 20 minutes away lang ito mula sa bahay. At ang maganda sa clinic na ito ay nag-offer din sila ng home service. Pero syempre yung schedule ay depende pa rin sa availability ng kanilang mga PT. May nakalagay sa loob ng clinic na bawal mag-video or mag-photo kaya hanggang dito lang ang video namin sa labas ng clinic. Hindi na rin kami nagdadala ng wheelchair or stroller dahil sa second floor pa yung clinic. Kaya binubuhat ko na lang si Megumi pataas at pababa ng clinic. Heto nga at nakatulog na si Megumi pagkatapos ng kanyang check-up sa kanyang rehab doctor. Hi mga kabam, and nakauwi na po kami ni Megumi. Hi anak! At pagka-uwi ay nagluto muna ako ng aming ulam. Ito po ay sarsyadong galunggong with malunggay. Ito na ang aming brunch, ang aming breakfast at lunch. Para may energy mamaya habang naglilinis, kain tayo. And kanina tinry pa upuin si Megumi ng doktor. Wala talaga siyang strength. Sabi ng doc, yung ibang bata daw kapag pinapaupo ay parang tinitigasan yung balikat nila or yung tiyan nila, nagre-react sila. So, si Megumi wala siyang ganong reaction. And then, yung next na ginawa sa kanya ay may pinakitang keychain si Doc
Pinasunod niya yung mata ni Megumi dun sa keychain and hindi talaga sumusunod yung mata ni Megumi. Kaya nirefer kami ni Doc sa ophthalmologist para ma-check yung eyesight niya. Malaki kasing factor kapag nakakakita si Megumi or hindi sa kanyang physical therapy. And also, kanina tinry din ni Doc na bitawan yung ulo ni Megumi. Hindi talaga kaya ni Megumi i-balance yung ulo niya. So, walang strength. Talagang pag binitawan, umaano siya, nag-move forward yung ulo niya. Ano ba? Yumuyuko, ganun. Nagaganon yung ulo niya. And naging honest naman si Doc. Sabi niya, possible daw na maging wheelchair-bound si Megumi. And nagsuggest din si Doc na bilan si Megumi ng resting hand splint, solid ankle AFO, at sitting device. So, pag may budget, isusunod na namin tong bilhin. Kaya nagsuggest si Doc ng resting hand splint and solid ankle AFO. Kasi yung kamay ni Megumi, konting-konti na siyang nade-deform. And yung paa niya, ganun din. Medyo nade-deform na. Ganun daw talaga pag mga cerebral palsy patient. Kaya para ma-avoid or ma-lessen yung pag-deform ng paa at kamay niya, kailangan lagyan na namin siya ng splint tsaka ng solid ankle AFO. And sa sitting device naman, ngayon yung ginagamit namin ay stroller, yung pang baby na stroller, and fit na fit lang talaga dun si Megumi. Prior to that, gumamit kami ng wheelchair. Yung adult wheelchair, nilagyan ko ng car seat. One time, muntik na mahulog dun si Megumi. Pag inupo mo yung car seat dun sa wheelchair, ang support niya is tali lang sa likod. So, may possibility talaga mag-slide. So, yung seating device daw ay customized for Megumi. So, maghahanap kami ng nagko-customize talaga ng seating device for cerebral palsy patient. And the prices, wala pa akong idea. Meron akong nakita sa Facebook pero hindi pa sila nagre-reply. So, baka sa mga susunod na video, kung makahanap kami, mag-update ako kung magkano ba tong mga to. Para yung mga kapwa din ni Megumi na cerebral palsy patient na kailangan din ito, ay may idea din sila kung magkano ba yung resting hand splint, solid ankle AFO, at yung seating device. Isa pa sa nirecommend ni Doc ay magpa-assess si Megumi sa OT, Occupational Therapies, at ST, Speech Therapies. So, yan yung mga susunod na gagawin sa kanya pag may budget, mapapagawa. Pero kung wala, medyo madedelay na naman. Yun lang talaga yung number one problem sa gamutan ni Megumi. Although sinabi ng doktor na lifetime na siyang ganyan, kahit papaano malesen man lang yung karamdaman niya kapag napa-therapy siya. So, hindi siya masyado mahirapan. And isa pa sa naging assessment ni Doc sa condition ni Megumi ay isa daw siyang chronic patient. So, medyo magiging matagalan talaga yung therapy sa kanya. And yun nga, hindi pa sure kung makakalakad siya or makakaupo. Depende talaga sa magiging development ni Megumi during and after the therapy. And ito yung request na binigay ni Doc para sa ophthalmologist. Ang nakalagay dito ay respectfully referring patient for visual ano to? Hindi ko mabasa. Visual acume and general ophthalmological evaluation for consideration of cortical blindness. Ayun. So, next na gagawin namin muna kay Megumi before magpa-therapy ay dadalhin namin siya sa opta to check and to confirm kung nakakakita ba talaga siya or hindi. May mga times kasi na si Megumi parang tumitingin siya sa amin or halimbawa sa camera pag nagvi-video, pero hindi kami sure kung nakakakita talaga siya kasi nga hindi siya nagre-react sa light. Kahit ibilad namin siya halimbawa sa araw, ganyan, hindi siya nasisilaw sa araw or sa flashlight, kahit ilawan mo siya, hindi nagre-react yung mata niya sa ilaw ng flashlight. Kaya, ayan yung next na gagawin namin, to visit ophthalmologist to confirm kung nakakakita ba talaga or hindi si Megumi.
And ito pala yung details ng clinic na pinuntahan namin ni Megumi just in case kailangan nyo ng rehab doctor or magpa-physical therapy. Pangalan po ng clinic ay Ortho Neuro Physical Therapy at ang location po nito ay nasa second floor ng Casa Carmelita Building, Montalban, Rizal or Rodriguez, Rizal. Meron sila diyang available na rehab doctor. Ang schedule is Wednesday. Ang check-up po ay nagkakalaga ng 700 pesos. And tumatanggap din sila ng HMO. So kung yung HMO card mo gusto mo gamitin, tumawag ka muna sa kanila kung accredited ba yung card na yon. Kasi medyo selected HMO card lang yung tinatanggap nila doon. Ito po yung rate ng Montalban branch ng Neuro Ortho Physical Therapy Clinic. Ayan. Ang regular rate nila ay 1,500 per session. Naka-promo sila ngayon, 1,000 per session na lang. And nag-offer din sila ng home service. Ang promo rate ng home service ay nag-uumpisa, starts at 1,000 pesos. Nakalagay dito with additional depending on location and case. Meron din silang mga package na. So meron silang 5 physical therapy sessions, 3 physical therapy sessions, and 10 physical therapy sessions. So, yung kay Megumi na-recommend na 24 physical therapy sessions. Kung sa bahay kami or home service yung i-avail namin, ay magiging 1,000 per day siya. So, 24,000 ang magagastos sa kanyang physical therapy. Pero kung sa clinic kami magpapa-therapy, may promo sila for 10 physical therapy sessions, 1 area only. Not sure kung applicable to kay Megumi. Pero ang total nun, ang promo price ng 10 physical therapy sessions nila sa clinic ay 7,000 pesos lang. Pwede mo din siyang installment. So, halimbawa sa first session, ito, babasahin ko lang yung nakalagay dito. Sa first session, 30%. Ang babayaran mo ay 2,100. And then sa second session ay 2,450. Third session ay 2,450. And kung may additional area na kailangan i-therapy, ayan, saka ka lang mag-a-add ng additional charges or payment. Ayun, so yung next nga namin ay opta muna bago itong therapy. And then sa therapy ni Megumi, mag-upload ulit ako ng mga video ng kanyang therapy sessions kung pwede, kung papayag sila magpa-video doon. Nakalagay kasi bawal camera, bawal mag-take ng video at photo. Pero kung makakausap yung mga nagte-therapy na, sana payagan kami mag-video para makita din yung progress ni Megumi before siya ma-therapy, di ba? And after or yung during therapy, yung improvement niya. And then after therapy para ma-compare din. And ayun nga, ma-document ko din. So sana payagan kami kumuha ng video. And that's it for today's video mga kabam, for updates sa kondisyon ni Megumi at sa aming daily life vlogs. Actually, hindi naman daily, parang siguro weekly vlogs na lang kasi mahirap naman yung daily. Ayan, subscribe lang kayo sa aming channel, Bam Fam Vlogs. At hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. Kita-kits sa aming next video!